Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, naririnig ninyo sa radyo, napapanood sa telebisyon, mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping ayaw bayaran ng pinatayong bahay sa lupa ng tiyuhin, dito sa Hukumang Pantahanan! Bering, Atong, mabuti naman at napasal kayo sa bahay ko. Ay, syempre. Makakalimutan po ba namin ang birthday nyo? Ito po, may regalo po kami ni Atong sa inyo. Tanggapin nyo na po, Tatay Rufino. Pasasalamat namin yan ang asawa ko sa walang sawang pagtulong nyo sa amin. Maraming salamat sa regalo. Siya nga pala, pasensya na kayo kung hindi kayo naimbitahan ni Muding sa kaarawan ko. Maski ako'y nagulat at nalungkot nang hindi kayo dumating kahapon. Ay, ayos lang po sa amin yun, Tito Rufino. Opo. Tsaka alam nyo naman po si Muding. Ayaw niya kami makita mag-asawa. Pagpasensya mo ng anak ko, Bering. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko naman po pinapatulan si Muding. Alam nyo ba, palagi kong kinagagalitan niyang si Muding na huwag kayong awayin. Sa totoo lang, nauubos na rin ang pasensya ko sa kanya. Ay naku, Tatay Rufino. Huwag nyo na pong intindihin yung anak ninyo. Baka makasama lang yan sa kalusugan ninyo. May iba ko. Matutuloy ba yung pagbili nyo ng bahay sa Tansa? Naku, hindi na po muna tuloy. Kinapos kami sa budget ngayong buwan. Siguro sa susunod na lang po. Ganun ba? Oho. Bakit hindi na lang kayo magtayo ng bahay sa lupa ko sa Bagong Silang? Ha? Oo, nasa commercial area yon. Corner lot pa. Pwede kayong magtayo doon ng bahay na may tindahan. At kapag namatay na ako, ay ipamamana ko yun sa inyo. Talaga po, Tatay Rufino? Oo, nag-aalala kasi ko sa inyo. Simulat sa pool, nangungupahan lang kayo. Kaya hindi kayo makaipon kasi ang mahal ng upa. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo sisingilin. Bahala kayong magtayo ng kung ano sa lupang ibibigay ko sa inyo. Paano po si Muding? Oo. Sigurado tututol yun sa desisyon nyo. Ako nang bahala kay Muding. Basta't magtayo na kayo ng bahay nyo dun sa lupang sinasabi ko sa inyo. Ano ko, Tito Rufino, talagang maraming salamat po. Malaking tulong yun sa aming pamilya. Ano, Papa? Ibibigay niyo sa kanila yung corner lot na property niyo sa Bagong Silang? Bang na ba kayo? Huwag mo na akong pagalitan tungkol doon, Muding. Pinayagan ko na silang magtayo ng bahay doon. At saka bakit ka ba nakikialam sa desisyon ko? Gusto kong ibigay ang property na yun kina Bering. Kaswerte naman ang mga hampas lupang niyo. Tumahimik ka nga dyan. Huwag kang matapobre. Sino ba naman ang hindi maasar doon, Papa? Yung lupang yon ang gusto ko. Nagpaplano na ako magpatayo ng commercial building sa lugar na yon. Kapag ipinamana niyo yon sa akin. Marami pa naman akong ibang properties na ipamamana sa'yo. Pero yun nga ang gusto ko, Papa, yon. Huwag kang ang sugapa. Sige pa. Papayagan ko silang magtayo ng bahay doon. Pero kapag namatay ka na, paalisin ko sila doon. Nagpaplano na akong ipamanang lupang yon kina Bering at Atong. Papa naman! Nababaliw na talaga kayo! Huwag mo nga akong pagsalitaan ng ganyan. Gumalang ka sa akin. Ay, basta, Papa. Hindi ako papayag na hindi mapunta sa akin ang lupang yon. Anak niyo ko.
Kaya akin lang yun! Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Ang ganda ng pinagawa ninyong bahay. Hindi lang yung bahay. May garahe pa yan at sari-sari store. Talaga, oo. Aba hindi namin may papagawa yan kung hindi dahil sa iyo, Bambi. Dahil sa pagsusumikap mo sa iyong trabaho sa ibang bansa, kaya natupad namin ang matagal na naming pinapangarap ng papa mo. Wala po yun, ma. Ba, masaya po ako makatulong sa inyo. Ay, siya nga po pala. Hindi po ba kayo nagkakaroon ng problema kay Tita Muding? Sa awa naman ng Diyos, wala naman kaming problema sa kanya. Pinagsabihan kasi siya ng Lolo Rufino mo. Hindi sa nag-overthink ako, ha? Pa, ma. Pero, paano na lang kapag namatay na si Lolo Rufino? Sigurado pa, alisin tayo dito sa lupa na to ng sakim niyang anak. Ay nangako naman sa akin si Tito Rufino na ipapamana niya sa atin itong lupang kinatitirikan ng ating bahay. Talaga po? Oo. Pumayag si Tita Muding doon? Wala naman siyang magagawa. Kasi, tatay na niya ang nagsabi sa kanya. Oo. Sana lang po talaga hindi tayo magkaroon ng problema sa tiyahin kung yun balang araw. Magtiwala tayo sa Lolo Rufino mo. May isang salita yun. Tuto pa rin niya ang kanyang mga pangako sa atin. Bakit kaya nagkakagulo ang lahat ng kasambahay? Teka, sandali. Anong meron? Bakit lahat kayo nagmamadali dyan? Manny! Ma, bakit kayo umiiyak? Anong problema? Nagkakagulo kayong lahat dito. Ang Lolo Rufino mo! Oh, Hindi na siya nagising! ano? Patay na siya? Naku, Bambi, salamat. Dinagdagan mo yung puhunan namin dito sa sari-sari store. Wala po yun, ma. At saka nakakaingganyang magbigay ng puhunan sa inyo eh. Kasi mabenta naman ito sari-sari store ninyo ni Papa. Oo, anak, sinabi mo pa. Kaya nga, napakaswerte natin. At sa atin ito pinagkatiwala ng Lolo Rufino mo. Piling! Pambi! Atong, bakit nagmamadali ka? Ano, kumusta na si Tito Rufino? May masama akong balita sa inyo. Si Tatay Rufino, patay na. Ano? Ay, Diyos ko po. Ano raw po ikinamatay ni Lolo Rufino? Oo nga. Ang sabi, bangungot daw. Ah, Hindi na raw nagising ang matanda kaninang umaga. oh, Diyos ko. Tito Rufino. Oh, nandito na tayo sa kapilya kung saan nakaburol si Tito Rufino. Halos pala lahat ng mga kamag-anak niyo nandito. Tito Firing, Ah, anong ginagawa niyo dito? ano pa Kaya kami nandito para makiramay sa pagkamatay ng lolo mo. Umalis na raw kayo, sabi ni Mama. Sandali. Bakit niyo naman kami paalisin kagad? Gusto lang naming dalawin si Tatay Rufino. Wala naman kami ginagawang masama. Huwag na kayong makulit, Tito Atong. Ayaw kayong makita ni Mama dito. Nasaan ba yung babae niyan? Kakausapin ko. Ha? Atong, tama na. Halika na. Umalis na lang tayo. Bakit ba ayaw niya tayong makirami sa tiyuhin mo, Vering? Sige na ho, umalis na kayo. Bago pa kayo ipakaladkad ni Mama palabas ng kapilya. Talagang... Atong, igalang na lang natin ang burol ni Tito Rufino. Huwag na tayo magmatigas. Umalis na tayo. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Bambi! Bakit po, Tita? Naligaw po yata kayo sa tindahan namin. Anong namin? Sa akin tong property na ito. Nasaan ang mga magulang mo, ha? Muding, nandito ako.
Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Nandito ako para sabihan kayo na umalis na dito sa lupang pag-aari ko. Anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi ba sinabi sa'yo ng papa mo na sa amin niya bibigay ito? Walang iniwang last will and testament si Papa. Kaya technically, sa akin lahat mapupunta mga ari-arian niya. Ako lang ang nag-iisa niyang anak. Walang last will na iniwan si Tito? Hindi ako naniniwala sa... Di wag ka maniwala. Basta bibigyan ko kayo ng 1 linggo para umalis sa property ko. Sinabi yun ni Muding sa inyo? Wala daw hong iniwang last will and testament si Lolo Rufino. Kaya siya raw ang magmamana lahat ng mga ari-ari ang naiwan ng papa niya. Pero nangako sa atin si Tatay Rufino na sa atin niya ibibigay ang lupang ito. Oo nga. Nangako siya sa atin eh. Pero, Atong, wala tayong pinangahawakang ebidensya. Hindi ako naniniwala na walang iniwang last will and testament ang tiyuhin mo. Alam ko, dinudupang lang ito ng magaling mong pinsan. Ma, Pa, ano nang plano niyo? Huwag niyo pong sabihin sa akin na aalis tayo dito. Paano tong bahay na pinatayo natin? Sa totoo lang, niisip ko rin yan. Hindi naman tayo pwedeng pumayag na isusuko lang natin ito kay Muding ng basta-basta. Malaki ang nagastos natin dito. Ay, hindi tayo aalis dito. Nangako sa atin si Tito Rufino na sa atin niya ito ipapamana. Huwag tayong maniwala doon sa mga sinasabi ng sakim na Muding na yon. Oh, Tita Viring, Tito Atong, bakit hindi pa kayo umaalis dito sa lupa namin? Talagang hindi kami aalis dito. Ipagpipilitan nyo na naman ba na sa inyo ipinamana to ni Lolo Rufino? Ang kapal nyo naman. Sakang galing nyo rin pumili ng property. Talagang dito pa talaga kayo nag-squat? Ang lolo mo mismo ang nagbigay ng pahintulot sa amin na magtayo ng bahay dito. At saka pinangahawakan namin yung pangako niya na ipapamana niya itong lupa sa pamilya ko. Ambisyosa ka, Biring, ano? Aba, Kayong lahat! Ang kakapal ang mukha niyo maghangad sa lupain na pag-aari ng iba. Umalis na kayo dyan kasi hindi naman sa inyo yan. Hindi kami aalis dito, Muding. Kapag nagpatuloy kayo sa pagmamatigas, pasensyahan tayo. Kasi mga pulis at barangay tanod ang magpapalis sa inyo dito. teka muna paano tong bahay at sari-sari store na pinatayo namin? Alam nga namang isuko lang namin ito sa'yo. Sige. Aalis kami rito sa lupa mo. Kapag binayaran mo ang lahat ng ginastos namin sa pagpapatayo ng bahay. Sagad na talaga sa buto ang kakapalan ng mukha nyo. Ako ang may-ari ng lupang ito. Tapos ako pa magbabayad sa inyo. Wala akong babayaran sa inyo. Ganon. O edi sige, hindi kami aalis dito. Maaring lupa mo ito. Pero itong bahay at sari-sari store na narito, pag-aari namin. Hindi kami aalis dito hanggat hindi mo ibinabalik ang mga nagastos namin dito. Mga walang miya kayo. Kung ayaw niyong umalis, pues, hindi na ako magdadalawang isip na gumamit ng dahas. Edi sige, hindi kami natatakot sa inyo, no, Muding? Tandaan nyo yan. Ipaglalaban namin ang karapatan kahit pa makarating tayo sa husgado. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping ayaw bayaran ang pinatayong bahay sa lupa ng tiyuhin. Tama po si Muding na siya ang may karapatan sa pagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay nila Atong at Viring. Ayon po kasi sa Civil Code, by operation of law, automatic na napupunta sa compulsory heirs ang estate o mga ari-arian ng namatay kung walang naiwang will o last will and testament ang namayapa. Ito po yung tinatawag na legal or intestate succession.
Hindi po maaring igiit ni Lavering at Atong ang pangako ni Tatay Rufino na sa kanila ipinamana ang lupa dahil wala naman itong kaukulang dokumento. Para po kasi maging valid at epektibo ang pagpapamana na lagpas sa itinatakda ng batas, dapat na ito ay nasusulat at naaayon sa mga formal requirements of the law on wills and succession. Hindi po valid ang verbal o oral na pagpapamana kaya't hindi ito maaring igiit ni Lavering at Atong. Samantala, may karapatan naman ang mag-asawa na mabayaran sa kanilang nagastos sa pagpapatayo ng bahay at iba pang improvements sa property. May tinatawag po tayong builder in good faith. Maituturing na builder in good faith ang isang taong nagpatayo ng bahay o anumang improvements sa pagmamay-ari ng iba, either because akala niya ay pagmamay-ari niya ito o dahil pinahintulutan siya ng may-ari. Ayon po sa Article 448 ng Civil Code, ang may-ari ng lupa kung saan ang anumang bagay ay itinayo o itinanim in good faith ay may karapatan na ariin bilang kanya ang mga improvements na ito matapos naman na mabayaran ang bayad pinsala o mga nagastos ng nagpatayo. Maari din niyang obligahin ang nagtayo o nagtanim na bilhin ang lupa sa wastong halaga. Gayunman, ang nagpatayo o nagtanim ay hindi maaaring obligahin na bilhin ang lupa kung ang halaga ng nabanggit na lupa ay mas malaki kaysa sa gusali o sa mga ipinatayo o ipinatanim. Sa ganitong sitwasyon, siya po ay magbabayad ng upa kung ang may-ari ng lupa ay hindi pipiliin ang pagre-reimburse sa nagastos. Sa kwentong tampok natin ngayon, ang may-ari po mismo ng property ang nagbigay ng pahintulot sa mag-asawa nang siya ay nabubuhay pa. Ipinangako din ito na ipamamana sa kanilang property bagaman at hindi ito naisakatuparan sa pamamagitan ng isang legal na dokumento. Maituturing po silang builder in good faith na may karapatang mauyanan sa kanilang nagastos. Samantala, hindi po maaaring basta na lamang kaladkarin ni Modeng, sina Lavering at Atong palabas ng property. Dahil kung gagawin niya ito, maaari siyang managot sa patong-patong na kaso sa ilalim ng Revised Penal Code at makulong o kaya naman ay pagbayarin ng multa o kung mas mamalasin pa, makulong at magbayad ng multa. At yan po ang hukumang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat! Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas at Phil Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!